Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Kami ngayon ay pumunta sa isang site kung saan ito ay merong natagpuan ang ating mga ka-TH na lumang bote, World War II time period na bote, at merong mga parang engraved sa bote na sinasabi nila na map 4 treasures ito. Pero ito ay nakuha nila sa paghukay nila sa gilid ng river, kung saan doon nag-detect ang kanilang gagamitan. So ito yung area, dito yung nakuha. Ito isang malaking river dito sa part ng Agusan ito. Okay, sa may Agusan, at ito yung kanilang hukay. Ayan, meron pang nandyan pa yung kanilang tulda. Pero sila tumigil kasi walang nakita. And then nagpatulong sa atin. Pinuntahan naman natin kasama ang aking mga kapatid sa treasure hunting, Pendulum, The Invisible, at may bago tayong kasama. Yun. So ito magandang Agusan River eh. Magandang ilog yan, historical. Ito yung bote oh. Ayan, meron siyang malalim na engrave. Ayan oh. Yan daw yung river. At merong parang mga dots na sabi nila yun daw yung deposito. Ngayon ang mahirap nito kasi walang bearing, di ba? Ang bote walang nakalagay kung north or south yung sinasabing digging spot. Masabi natin na yan talaga ay mapa kapag merong marka na norte, north, south, west, east. Pero kapag ganun lang, di ba? Ay medyo hati-hati tayo diyan ng ating insights. So ito merong marka eh. Merong marka dito. So ito ay palagay ko to eh. Palagay ko ito ay project ng gobyerno. Ayan constructed by Lopez Construction. Ang Lopez Construction ay sikat na construction firm yan. Hanggang ngayon ay nariyan pa yan. At konektado sa sa DPWH ang Lopez Construction. Sikat yan ang construction company. Kaya palagay ko baka nung mga 1940s or 50s ay merong daungan dito. Ito kasi dito lang naman na portion merong merong dowel. So parang may nilagay na parang tower siguro diyan. Ayan merong podium or pedestal ng tower. May nilagay na tower pero maliit. Hindi yung kagaya ngayon. So itong ating mga kasama, ayan. Dito nagtuturo ang ang gagamitan. Pero kapag ganyan na merong mga bakal, lalo na kapag kinakalawang na ang mga bakal, ay magdidetect talaga yan, lalo na kapag nakabaon ang mga bakal. Magdidetect siya sa mga pati na sa sa manual na gagamitan gaya ng dowsing at pendulum. Ayan tulad ng ganyan. Nakabaon kasi yan. So konektado siya sa lupa. So malakas siya mag-detect. Ayan mga pedestal yan. Lalagyan ng meron ngang parang tower sa palagay ko sa noon na panahon.
So ito si pendulum. Kalat ang detection niya. Hindi kahit saan ka mag-detect ay ayan gumagalaw ang pendulum. So hindi niya ma-pinpoint. Hindi ma-pinpoint ng pendulum kasi kahit saan ka tatayo diyan ay may hatak siya. Ayan kasi ay maraming bakal yan sa ilalim ng lupa kasi footing siya . So katulad nito, pinagbasihan nila ka-TH dahil nagukay sila dito ay itong structure na ito. Akala nila sa Japanese . Kaya kapag ganito, unang tingnan, yung kabilya merong nabasag doon sa baba. Ang kabilya ay bagong klase na yan ng kabilya. Hindi yan panahon ng Amerikano, hindi rin panahon ng Hapon. Sa panahon ng Hapon ay kwadrado ang kabilya na pinipilipit na parang lubid. Twisted na square bars ang kabilya noong World War I at World War II. So kapag nakakita kayo ng kabilya na kwadrado na twisted, yung pinipilipit, yan ay structure ng Amerikano or Hapon, 1940s. Eto, i-search natin sa Google mga katiyats, ang Lupes Construction 214. So ito ang lumalabas Ito ang lumabas. DPWH, dalawang DPWH So HG Lupes Construction kumukontrata sa DPWH. So construction talaga. Ito HG Lopez Construction by Hector Lopez. Yan, Hector Lopez pala yan ang kumukontrata sa DPWH. Kaya yung nakita natin doon kanina ay yun ay gawa ng DPWH. Siguro sa dike, parte ng dike na nasira. Kaya 30% lang sa akin na meron at 70% na wala. Walang nakabaon dyan kasi hindi naman sa Hapon na structure. Ito'y sa DPWH. Nakamarka naman doon ang Lopez Construction 214. Ito yung result ng 214 lumalabas sa DPWH. Kaya yan mga katiyats, ganyan talaga yan. Kapag hindi sa Hapon na structure ay hindi na tayo mag-expect na meron. Kasi bago lang bago lang ginawa, mga year 2000 siguro. Okay, so nag-research tayo ngayon ng oldest battle of beverages in the Philippines. So ito, merong lumitaw dito. Ito, mga luma ito. Panahon to ng Hapon, 1940s. Ito naman, mga 1950s na ito, na mga soft drinks. So hanapin natin yung kapareho ng bote na nahanap nila ka-TH. Kung saan yon. Ayon sa search ko ay 1930s ang pinakalumang bote sa Pilipinas, 1930s. Okay, so 1930s. Ito wala pa dito Ayan. Parang 7-Up kasi ang design ng bote, parang 7-Up siya. Ito. Ito yung nabuti ito yung nabuti eksaktong-eksakto talaga. Pwede siyang Canada Dry, kulay green at 7-Up. 1940 siya. So World War II siya nabuti. Ayan. Bakit natanggal yung marka? Kasi sa river yun malakas ang agos ng tubig.
So imagine 80 years na na gumugulong-gulong ang bote sa ilog, so matatanggal talaga ang marka. At magkaroon siya ng mga gasgas na akala nila ka-TH ay mapa. Click nga natin to. Ito. Some of 1940s, 50s Filipiniana soft drinks dairy bottle collection. Kay Eduardo De Leon. Grabe, ang mahal na nito. Ito, kung bibilhin to, nasa 2,000 pesos bawat isa. Depende kung rare o ikaw lang yung may hawak niyan, ay pwedeng maibenta yan ng hanggang 20,000. Yung bote ni ka-TH, natanggal na yung pintura, natanggal na yung marka na Canada Dry or 7-Up. Yun lang yun, magkapareho kasi ang design ng bote. Kaya yun, pwedeng maibenta ninyo ng 1,000 yung bote na yun, kasi old bottle talaga siya. Pero sa palagay ko, hindi siya mapa for treasure, kasi gumulong-gulong na nga yan ang tagal-tagal na yan na nandyan sa river. Kaya magkaroon talaga yan ng mga gasgas, kasi kumikis-kis siya sa mga bato habang siya ay gumugulong. Kung may bagyo ay malakas ang kanyang pagulong, kaya magkaroon talaga siya ng gasgas na napagkamalan na mapa ng ating mga ka-TH. So yan ang explanation. Bakit naman ang mapa itatago ng malalim, di ba? Ang mapa ay nasa ibabaw lang yan ng mga bato. Sinuksok lang para pagbalik ng hapon ay matagpuan nila. So ayan, confirm, meron dito 7-Up or Canada Dry na bote. So kung Canada Dry, that is dala ito ng mga Amerikano ng giyera, hindi ito galing sa Pilipinas. Pero siguradong 1940s World War II period na bote. Okay, so ako'y magpaalam na mga ka-TH. Maraming salamat. God bless us all at ingat kayong lahat.